Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit saan parte ng mundo kayo nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ano? January 8, if I'm not mistaken. Yeah, January 8, mahirap na itong tumatanda, oh. Nakakalimutan na, hindi na napapansin ang araw. Alright, so ngayon po ay araw ng Miyerkules, ano? January 8, at ako'y papasok ng trabaho. Ano? Napakalamig po. 25 degrees Fahrenheit. So more or less parang negative 4 degrees Celsius. O yeah, negative 4 or 5, whatever. Talaga pong napakalamig. Kita nyo naman ako, balot na balot. Ano? Mukha lang nakamukha ang nakikita. Nakabonet pa. Ay. Ganito po ang buhay dito sa Amerika, lalo na dito sa East Coast. Ano, pag ganitong winter, magtsatsaga ka talagang pumasok at magtsaga sa lamig. Kaya namimiss ko po talaga ang Pilipinas, no? Kasi mula lang talagang maganda ang Amerika, winter. Ang winter po kasi ay talagang napakalamig. Alright, so, may balita po tayo, no? Na tungkol dito sa mga problema ni Rodrigo Duterte, ano? Mukhang palapit na talaga ng palapit ang pag harap niya sa ICC. Ano ibig ko sabihin nito, ano? Nabalitaan po natin na itong si Edgar Matubato, kung kilala niyo 'yan. Natatandaan niyo pa ba si Edgar Matubato? Ito po si Edgar Matubato ay nakalabas daw po ng bansa gamit ang ibang pangalan. Ano? Sa tulong ng, sabi nila, ay 2 pare at saka ilang politiko. No? At yan daw po ay nakalabas ng bansa. Bakit? Kasi po, nagkinuha ng International Criminal Court. Ano? Kung natatandaan po ninyo, itong si Edgar Matubato, ito po yung noong 2016 ay lumabas sa Senado at nag-testify regarding sa mga DDS. Ano yung DDS? Davao Death Squad. Na ayon sa kanya, ayan po ay ginawa o binuo ni Rodrigo Duterte at itong si Matubato, si Edgar Matubato, ito po ay isang hitman o tagapatay. Miyembro ng DDS ng Lambada Boys. Ano? Ito po ay inilabas lumabas sa Senado sa hearing sa during the time na si Senador Leila de Lima pa, ang namumuno doon ng Committee on Justice. So, inilabas po yan. And then, after magbigay ng mga statement tungkol sa kasamaan na inilabas ng mga na ginawa ni Rodrigo Duterte at ng kanyang Lambada Boys sa DDS, Davao Death Squad, ay nawala na rin po. Nawala na rin siya. Nagtago na rin. Alam niyo naman kung bakit. Kasi nga, ang tinuturo niya na mastermind ng mga kasamaan na ginawa nila ay si Rodrigo Duterte. Na during that time, may presidente. Ay talaga magtatago ka nga. No? So, siya po ay nawala ng akala nga ng marami ay patay na. No? Dahil po talaga namang siya ay wanted. Wanted ng gobyerno, wanted ni Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pinagsasabi laban sa kanya, laban kay Duterte. Tapos nitong lately, lumabas nga po na nasa New York Times in interview.
Ano? At doon sinabi lahat ng confession niya. Okay? So, saan ba nagsimula itong si Edgar Matubato? Ito po si Edgar Matubato, ayon sa kanyang kwento, ay si HDF. Alam niyo si HDF, yun yung mga Community Home Defense Forces. During that time na ako'y bata, yung mga yun ay binibigyan ng mga baril. Si HDF, legal. Si HDF sila. So, ay tapos, ito nga nung naging mayor daw po si Rodrigo Duterte, ay sinimulan po siyang rekrutin at ginawa siya ang parang miyembro ng Lambada Boys. Sila yung nagiging hitman ba? Ng mga kalaban ni Rodrigo Duterte, mga ganun po. So, kinikwento niya doon sa Senado during that time, napakarami nilang pinatay. Yan ay dahil sa utos daw ni Rodrigo Duterte. Ang tawag nila ay si Superman. Yun ang code name daw ni Rodrigo Duterte. Yan si Superman. Talaga. Okay, so yun po ay tapos nagkataon na nung panahon ni Pinoy, sometime about between 2010 to 2016, ay parang nagsumingi siya ng tulong sa opisina ng Commission on Human Rights. Kasi po, siya daw po ay nagsumbong. Nagsumbong. At siya daw ay tinotorture ng mga kasamahan niya. Parang mga kasamahan niya sa Lambada Boys. So pinag-iinitan na siya. So tumakbo siya. Not because of anything, but para isumbong na siya tinotorture. And then from there, nagsimula yung investigasyon. So dahan-dahan nagki-creep up kung ano yung mga ginagawa ng Lambada Boys, ng Davao Death Squad. And then napansin during that time may commissioner si Laila de Lima ng Commission on Human Rights. Napansin siya at tinitingnan kung totoo yung mga sinasabi niya kasi mga heinous crimes talaga at napakagrabe ang kanilang mga pagpatay. So, sinimulang imbestigahan ng Commission on Human Rights. And then, noong parang nalipat po si Laila de Lima bilang Department of Justice Secretary. And then, so, ang ginawa niya ay habang iniimbestigahan, ay inilipat niya ito sa protective custody ng National Bureau of Investigation. Doon na. And then, nagsimula na investigasyon, siya ang pinakang star witness. Iniimbestigahan ng Commission on Human Rights, ng Department of Justice. During that time, siyempre nahihirapang magkukumuha ng collaborating witnesses kasi mayor si Rodrigo Duterte during that time ng Davao. So, siyempre ang mga testigo during that time, mga taga Davao din, yung mga nakakakita. So, nahihirapang mag-build up ng case ang National Bureau of Investigation. Alright? So, hanggang ang nangyari ay naging presidente na itong si Rodrigo Duterte. Pero nung pong naging presidente na itong si Rodrigo Duterte, bago pa umupo, ay ito pong si President Aquino, si Pinoy, ay itinago agad itong si Matubato. Itong si Matubato ay dinala ang alam nila ay itinago sa pangangalaga ng mga pare. Ilang pare? Ako, 2 pare. So, walang nakaalam kung saan. And then, itong si Matubato, siyempre, tumakas na sa kanyang NBI custody dahil ang presidente ay ang kinakalaban niya. So, natural lang. And before that,
bago pa umapir si Rodrigo Duterte as president, inaitago na itong si Matobato. Okay. At inilabas lang ito during the time nang nanalo din si Laila de Lima bilang senador at nagkakaroon po ng investigasyon na. So lumabas po at nag-testify sa Senado and then nawala na ulit. And that's the last time na nakita natin si Matobato. 2016. No? Napaka-rumal-dumal po ang lahat ng kanyang sinabi at ginawa. Sa utos daw ni Superman na walang iba kung hindi si Rodrigo Duterte. Okay? So, ngayon, dahil sa pagkuha ng ICC or International Criminal Court na nag-iimbestiga kay Rodrigo Duterte, kinuha na po ng ICC si Matobato. Nasa kanila na ang protective custody. Pareho na rin po nila si Cañas na siya rin pong isang sa mga witnesses laban kay Rodrigo Duterte. Ay nandun na po sa palagay natin nasa Netherlands na, kasama na nandun na sa The Hague, sa ICC. At nararamdaman natin na mukhang palapit na ng palapit talaga ang paghuli sa mga may kinalalaman sa drug war at sa mga karumal-dumal na patayan na nangyayari doon sa Davao City na ginawa ng mga Davao Death Squad. Inamin naman po na ata ni Rodrigo Duterte yan tungkol sa Lambada Boys. During the time na siya ay nag-appear sa Kongreso, inamin niya na mayroong 7 miyembro na nagtama sa sinabi ni Bato-Bato at ni Las Cañas. So, wala na pong kaduda-duda na totoo yan. Alright, ang hinihintay na lang natin ay kung kailan dadamputin ng ICC itong mga salaran ito, kasamahan si Duterte at ang mga kasamahan niya. At sana nga po ay mabigyan na ng katarungan ang mga napakaraming namatay na pinatay ng mga Davao Death Squad na yan sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. Okay? Lahat naman po ng sinasabi ko dito tungkol sa ngayon, ngayong araw na to ay suportado ng mga sinabi ni Rodrigo Duterte sa Senado at sa Kongreso at sa lahat ng mga investigasyon na ginawa. Makikita po niyo kung nasusundan ninyo ang istorya ng Davao Death Squad, Lambada Boys at ng drug war. Okay? So, hanggang dito na lang po muli. Hanggang sa susunod na kabanata. Bye-bye!